Dadako po tayo sa pananampalataya sa Biblia, sa wakas natin. Ang Biblia kong ito ay aaralin ko, babasahin ko at pakikinggan ko. Matututo ako rito, babaguhin ang paniniwala at buhay ko nito. Ayon sa ikalawang Timoteo 3:6-17, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. And Father, as we look into your word, I pray that you will give us understanding. Forgive us, Lord, sa lahat ng mga kasalanan namin at nais po namin na bigyan ng puwang sa aming mga puso at isipan ang inyong mga salita. Maraming salamat po at patuloy ka mangusap sa pamamagitan ng iyong mga mensaheng umaga sa bawat isa. Sa pangalan ng Jesus, ito pong aming dalangin. Amen and amen. Ngayong umaga, I'd like to talk to you about retain your faith in the Lord Jesus. 4 Sundays ago, we talked about Christ in you. On the second Sunday after that, we talked about the disciple Christian. And then we talked about, what was our last topic? Indwelling. The faith of Jesus' disciples. Yun ang pangatlo nating pinag-aralan. So, the faith of the disciples of the Lord Jesus Christ is not just a thought or idea. It is a personal experience based on these three facts that we studied last Sunday. The indwelling of the Holy Spirit, the inspiration of the Holy Scriptures, and then the indicative experience. Okay. We discussed it already last Sunday. Today, we will talk about retain your faith in the Lord Jesus Christ. Alam niyo, napakahirap. Napakadali magsabi, naniniwala, sumasampalataya ako sa Diyos. But to retain, but to have that retention of what you believe in the Lord Jesus Christ is somehow nagkakaroon ng problema. Retain means hold on, keep, possess. Yun ang ibig sabihin sa Greek word ng retain. Hold, keep, then possess. Ang pananampalataya ay kailangan natin ariin. Kailangan natin panghawakan. Kailangan natin panatilihin. So kailangan natin i-retain, panatilihin ang ating pananampalataya kay Jesus lamang. Amen? Dahil kung hindi kay Jesus ang ating pananampalataya, it's going to be a big problem. A faith that is outside of the Lord Jesus Christ or not anchored or not directed to the Lord Jesus Christ ay hindi po tama. Hindi ako may sabi niyan, ang Biblia. You know why? Dahil sabi ni Jesus in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Hindi tayo makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. And therefore, sabi ni Jesus pa sa Matthew 28, all authority in heaven and on earth has been given to me. So therefore, our faith should be anchored, should be directed, should be in the Lord Jesus Christ. And how we can direct our faith unto the Lord Jesus Christ, retaining. Paano natin mailagat ang ating pananampalataya kay Jesus? Dapat ma-retain. I-possess. Angkinin. Ariin natin. Pagyamanin natin. Gawin natin kayamanan. Possession.
It can be possession in your possessions, hawak mo, or it can also be another meaning of the word possession, which has the same meaning. One word with two meaning, possession, in your possession, hawak mo, at possession na kayamanan. Panghawakan mo at gawin mong kayamanan ang pananampalataya sa Panginoong Kristo. Faith in Christ Jesus is a central theme of the Bible. Ito ang sentro na tema, central theme ng Biblia, of which the Christian life is built. Kung saan ang buhay ng buhay Kristiyano ay na-build up or naipundar. When you say you're a Christian and you are not built on Christian faith, which is the central theme of the Bible, then that's another problem. What does the Bible say? What do we believe about the Lord Jesus Christ? That we need to retain. That He is the Son of God and our Savior. At dapat ito ay magiging reflective. Magre-reflect sa buhay natin, personal na buhay natin. Sa ating conduct, sa ating mga behavior, at sa ating pag-worship. Amen? Dapat mag-reflect ito. Makita ito. May sa buhay. Nasa buhay natin. Dapat magre-reflect. Magre-resonate. Dapat mag-radiate. Dapat mag-transcend ito. Lalabas ito. You see? That's it. In the way we worship the Lord, in the way we live, makikitaan ka na may pananampalataya ka talaga. Possession, pag-aari o kayamanan mo talaga ang pagsampalataya o pananampalataya kay Kristo. Example, if you say that you're a disciple Christian, kung sabihin mo na ikaw ay naturuan na Kristiyano o tagasunod ng Panginoong Kristo, and yet you behave and worship otherwise, kung namumuhay tayo ng kabaligtaran at nag-worship tayo ng, hindi tayo kapag-worship it follows, that if our faith is directed to the Lord Jesus Christ, and we retain that kind of faith unto the Lord Jesus Christ, we worship God rightfully. We can worship God ng tama. Makakapag-worship tayo ng tama. But we cannot worship the Lord correctly if our faith in the Lord only if we retain, pinapanatili natin ang ating pananampalataya kay Jesus. Where is your faith there? Kung halimbawa man, if you do otherwise. For it is impossible to please God without faith. Ito po yung sinabi ng Biblia. Whatever you do right now is based on your faith. And that's why, retain your faith in the Lord Jesus Christ. Panatilihin mo, pagyamanin mo, gawin mong kayamanan. Alam niyo, sabi ng Biblia, where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang iyong kayamanan, ay nandun din ang iyong puso. Kung ang pananampalataya mo ay na kay Kristo, then na kay Kristo ang iyong puso. Amen? Bakit? Because saan nagbigay buhay, nagligtas sa ating mga buhay mula sa tiyak na pahamakan. I'd like to read to you Romans chapter 5, verses 1 and 2. Sapagkat napuwalasala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tinatamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Alam niyo mga kapatid, kapag mababa ang spirituality ng tao, nasisira ang spiritual na aspeto ng kanyang buhay at maaapektuhan na rin ang lipunan.
Because what is inside of him carries, yan ang lalabas. Yan ang maipapamuhay niya, madadala niya sa lipunan. You see? Kung mababa, o sira, o hindi tama ang espiritualidad. When we say espiritualidad, yung pananampalataya mo kay Kristo, hindi maganda ang magiging epekto nito sa lipunan. And therefore, ang lipunan din ay hindi magiging maganda ang pananaw sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Dahil sa ating palamang ay hindi na tayo kinakikitaan ng tamang pagsampalataya, pamumuhay. Example sa tahanan natin, sa mga samahan, at sa komunidad. Kung wala si Kristo, kung hindi possession natin si Kristo, apektado sila, kawawa, at mananagot tayo dyan sa Panginoon. According to Ezekiel, chapter 33, verse 3, if I'm not mistaken, pananagutan natin kung ang effect ng ating buhay ay hindi tama. At kung hindi natin nasabi ang tama, o ang kaligtasan na na kay Kristo, sayang, masisira ang komunidad. Ngunit kung ang tao ay may kinikilalang Diyos, siya ay may respeto at takot na gumawa ng masama o kasalanan laban sa kinikilala niyang Diyos. What kind of God do we have? What kind of God Jesus is in our lives? Is He not good? Or is He good? Just a while ago, ay kinanta natin ang God is good all the time. And never we can say that God has never been good to us. Hindi natin masasabi. Na never in our life has God been not good. See? Kung si Jesus ang kinikilala natin Diyos, then we will do what He says. If God says, do away with sin, get rid of sin, get rid of all malice, gagawin natin yun. Kung sasabihin ng Panginoon sa Kristo, talikuran ninyo ang kasalanan ninyo dahil may respeto at paggalang tayo sa Kanya, gagawin natin yun. Amen ba? Kaya panatilihin ang pananampalataya sa Diyos. Mahalagang manatili tayo kay Kristo. Ang pananatili ay isang tanda na naunawa at kilala talaga natin ang Panginoon sa Kristo. Pero ang pananatili ay nakikita kasi yan sa ating mga galaw. As I have been saying, coming to the church to worship is one way of, one expression, one result, isang patunay na na-retain sa atin ang pananampalataya kay Kristo. You know why? Because in this gathering, in the worship service, the Lord Jesus speaks through His servant. The Word of God is spoken. The plans of God are revealed. Pinamahayag ang plano ng Diyos. In a corporate worship service like this, we need to come. Second, we need to read the Bible. We need to hear from the Word of God. And we need, sabi ng Biblia, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At anong mariretain sa ating puso? Ano ang magdadagdag sa ating pananampalataya sa Panginoon kung wala tayong napapakinggan ng salita ng